Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, buhay pa ba si Popo Apps? Buhay pa ba? So buhay pa siya at active pa naman si Popo Apps. And meron lang akong mga katanungan sa aking channel na hindi ko nare-replyan. So, dito ko sasagutin sa aking content na to na gagawin ngayong 4 days video. Then, bago ako mag-start kay Popo Apps, so marami na talagang apps na live streaming na ginagawa natin, ginagawa ng mga ginagawa ng iba. So, ako, stay put lang ako kay Popo Apps dahil kahit nagla-live lang ako 2 hours a day, is meron din naman ako kahit papano na nawi-withdraw. Kahit hindi ako masyadong focus sa pagla-live, sa pagtambay sa mga live ng iba. Kasi merong apps na kailangan focus ka talaga sa pagla-live mo para ma-withdraw mo yung malaking withdraw, malaking pera. Pero ako, okay na rin naman kahit papano is nakaka-withdraw pa naman ako kahit tasking lang talaga ang ginagawa ko. Mag-random lang ako sa mga katanungan sa aking channel na palagi ding tinatanong sa akin. And then, meron akong mga tutorial vlog about kay Popo. Marami dito sa aking channel. So, kung may mga tanong kayo, pwede nyo naman i-check yung channel ko. So, meron lang ako nabasa na gusto kong sagutin ulit. So, Madam, level 1 pa lang po ako. Paano kaya ito pataasin? Hindi ko po alam. Yung nag-message sa akin is, lalaki. Sa lalaki kasi, iba yung tasking nating female sa male. So, tayong kasi mga babae, kahit everyday 2 hours tasking lang tayo, is nakakasahod tayo. Pero yung lalaki kasi, ang tasking lang nila is 200 coins a day lang ang nakukuha nila. Kahit hindi sila sa crown seat umupo. Kasi sa crown seat kasi, babae lang, female lang ang kailangan umupo doon para umandar yung oras natin sa party live. Kung nakikita niyo yung ground seat, nakakakuha tayo doon ng 800 points, diba? Sa 1 hour. Pero si male, 200 coins a day lang ang nakukuha nila. Kahit sa PL lang sila umupo, kahit sa ang upuan, wag lang sa crown seat. Kasi nga, sa babae lang yun. Ayun. Yun lang yung nakukuha nilang coins. Kaya, tumataas yung sabi niya dito, na level 1 pa lang siya, pero paano daw niya patataasin? Ang gagawin mo is, yung mga lalaki kasi sa Popo Apps is nag-recharge sila or tinatawag na RC. Naglalaro sila sa mga live para tumaas yung level nila. Ganun yung ginagawa nila. Which is mahirap talaga sa lalaki na mapataas yung level. Hindi tulad sa amin na babae, is madali lang. Kasi magla-live lang kami everyday, tumataas yung level namin. While sa male naman is mahirap talaga. Kailangan mag-recharge or maglaro sa mga party live or solo live namin mga babae. So, ayun. Very, very unfair siya sa aming mga girls. Yung tasking ni lalaki. And then ito, meron na rin akong tutorial na ginawa nito. Ma'am, pwede po ba sa phone gagawa ng dummy account? Meron akong tutorial dyan na pinagsasabay ko si Vone at si Popo Apps na apps. Is parehas lang naman sila. So, pwede mo naman gawin yon. Yung isang account mo is sa Vone or pwede rin sa Popo Apps. Kahit doon sa dalawang yun, kahit ano yung gamitin mo doon. Basta yung isang account mo, pinaka-main account mo, is isang apps lang dapat ang gagamitin mo. Hindi mo sila pwedeng, halimbawa, kay Popo Apps at Vone Apps, parehas mo silang bubuksan. Is hindi mo rin naman sila mabubuksan ng sabay. Kasi parehas lang sila ng apps.
So, meron din ako nitong tutorial kung paano gumawa ng apps kay Vote. And then, ito naman si Hello po, ask ko if ko po, sana if paano gumawa ng sariling agency, is hindi po ako marunong gumawa ng agency sa apps, sa Popo Apps. Is pwede naman tayong magtanong sa napapasukan nating mga live or sa mga party live na maraming nakaupo. Pwede tayong magtanong sa kanila. Hindi naman po bawal, hindi naman po masungit yung mga, hindi naman matara yung mga tao sa Popo Apps. Pwede tayong magtanong sa kanila kung no-worry ba tayo or meron tayong concern sa apps ng Popo. Pwede tayong magtanong sa kanila. And then, ito naman. Wait lang, namimili ako ng tanong. Ma'am, may tanong po ako, bakit hindi na po ako makapaglaro sa slot game kay Popo? Wala naman ako alam na violation kasi wala notif sa akin. Siguro, sa signal, pwedeng sa signal, kasi minsan, yung Popo Apps, madalas silang mag-maintenance. May lumalabas din yun, mag-white screen bigla, tapos may lalabas na parang nagme-maintenance sila. Ganun. Siguro natatimingan mo lang na nagme-maintenance or pwedeng mahina yung signal kaya hindi ka makapaglaro. Tsaka alam nyo ba, every time na merong mga laro or sugal kay Popo Apps is talagang malag, as in, kasi sabay-sabay na naglalaro, sabay-sabay na nagla-live, kaya makakaranas talaga tayo ng paglalag sa apps ng Popo Apps. Kahit saan naman atang apps nagkakaroon ng lagging, gano'n. Siguro gano'n yung ko. Kaya, ayun, wala naman siyang violation pero hindi siya makapaglaro. And then, nag-dead air bigla. Anong phone ang pwede na 2 account at malakas net connection? So, ito, ayun nga yung sinasabi ko kanina, hindi pwedeng pagsabayin yung isang account pero 2 apps yung gagamitin. Yun nga, yung for example, si Phone at si Apps, pares lang silang apps ng Popo, 'di ba? Si Phone is Popo Apps din 'yon. Hindi kayo pwedeng mag-open ng isang account sa 2 apps. Hindi rin nyo rin sila mapagsasabay i-open. Maglalag yung isa kapag nag-open. Halimbawa, in-open mo si Phone na main account mo. Try mong i-open sa Popo Apps. Maglalag off si Phone Apps kasi i-open mo siya kay Popo Apps. So, mahigpit talaga sa Popo Apps kasi legit din na nagpapasahod. Siyempre, di ba pag tayo nga nagtatrabaho sa labas may mga rules and regulation din tayo, di ba, sa company. So, ganun din sa Popo Apps na hindi naman biro din yung pagpapasahod nila sa mga tao. So, kailangan din natin paghirapan yun. Tapos, ito yung pinakamagandang tanong. Ano po ang bawal kapag nag-live ka, sis? So, ang bawal is yung mawala ka sa camera, syempre. Kasi yun yung pinaka-rules and regulation ni Popo. Try mong mawala sa, for example, sa company, try mong mawala sa pwesto mo ng minuto lang. Diba, hinahanap ka. So, sa live din, hindi mo madadaya yung pagla-live mo na nawawala ka sa camera. Kasi, pwede kang ma-violation. Pwede ka pang ma-permanent ban kapag ginawa mo yun palagi. At yun yung iingatan natin, yung ma-permanent ban tayo. Kasi hindi ko sure kung makakabalik ka pa kay Popo Apps or hindi ko sure kung makakagawa ka pa ng account mo. Pero yung iba daw is nakakabalik pa. Siguro mga after a month, nakakagawa pa daw sila ng account nila. Pero syempre, masasayang din yung pinaghirapan natin na pagla-live. Kasi every time na magla-live tayo, meron nang pumapasok na points. Sayang din yun, di ba? So, ayun lang. Bawal umalis sa camera hanggat hindi natatapos yung live task mo. Pwede namang umalis, pero ang gawin mo na lang is i-post mo or tanggalin mo muna sa live. Yun, i-post mo muna kung nawiwiwi ka or may gagawin ka. Pwede naman i-cut-cut yun. Basta matapos mo lang yung 1 hour.
Ganun. Basta huwag ka lang aalis. Tsaka, sabi is bawal ang bata sa camera. And then, yun lang. Bawal sa camera din yung may kasama ka. Dapat ikaw lang, yung mukha mo lang. Kasi naka-authentication yung face natin sa pagla-live natin. Kaya tayo lang ang gagamit ng account natin. Wala nang iba. So, ayun lang. And then, ito, hindi ko ito masasagot. Pero babasahin ko. Baka may makasagot. Ma'am, ask ko lang po, bakit po wala withdraw yung sa iPhone ko, wala po OC. Ako nakita na withdraw sa profile ko. Sana mapansin niyo po ako. Hindi ko din kasi alam yung mga naka-iPhone kung paano, kasi hindi naman ako naka-iPhone. Android ako. Hindi ko mabibigyan ng siguro comment down below sa mga naka-iPhone sa paggamit ng Popo-Apps. Tapos, ito, meron ako nitong bagong vlog na paano maibalik yung dating 10K kasi 1K na lang per live ko. Ayun, gumawa na rin ako ng ng content. Dati, nung nag-start ako na sumali kay Popo-Apps, 2K points lang kami. Yung 10K points kasi, parang yun ni Popo-Apps sa mga bagong member na sasali kay Popo-Apps. Pero 7 days mo lang yun makukuha. Hindi yun every time na magla-live ka is 10K ng 10K. Malulugi naman yung apps na yun. Siguro baka yung apps na yun is malulugi. Kasi 100K points lang is pwede ka na mag-withdraw, di ba? Kumbaga sa promo is, naka-promo si Popo. Nagbigay si Popo na 10K points na pink coins sa mga bagong member ni Popo-Apps. While dati is 2K points lang kami. So ngayon nga is binawasan niya ng 1K. So 1K points per live na lang tayo. And 800 pink coins sa sa crown seat na 1 hour din. So, pinababa na siya. Dati mataas, kaya mabilis lang din kami nakakapag-withdraw, lalo na pag nakafocus kang nakatambay sa party live. So, yung 10K na sinasabi is 7 days lang yun na makukuha mo kapag straight ka na nag-live ng 7. Halimbawa, pagkagawa mo ng account mo, mag-start ka na agad mag-live, makukuha mo yung 10K na yun ng 7 days. Pero yung iba, nagreklamo is 3 days na lang daw nilang nakukuha. So, hindi ko alam kung tama ba yun na ganun yung ginagawa nila yung sunod-sunod na araw. Yung walang palya talaga, as in ngayon mo ginawa. First day. Then, second day, magla-live ulit ako. Makukuha ko rin si 10K. Then, third day, magla-live ulit ako. Ganon. Bubuhin mo yung 7 days para makuha mo si 10K. Then, after 7 days, balik ka na sa normal talaga na points ni Popoy. Ito ay 1K points na lang. Pero kung palagi mo naman gagawin yun, tiyaga lang. Makakapag-withdraw ka pa rin naman. And then, kung focus ka lang din sa party live, kung may mga agency kayo, nakakatulong din ang agency kasi nagsisend din sila ng mga gifts every time na tatambay ka sa kanila. So ayun. Ano pa ba? May required po bang level para makakatch ng fireworks? So, sa ngayon, yung fireworks, marami na rin hindi nakakakuha talaga ng coins. Napapansin ko rin. Kapag bago kasi yung account mo, kapag hindi ka na daw naka-VIP, yung VIP na sinasabi nila, kasi yung VIP, mag-recharge ka rin talaga doon para makuha mo yung VIP na yun eh. Hindi ka na makakakuha ng coins sa fireworks kahit na pumasok ka sa live ng yung bloom fireworks, hindi ka na makakakuha. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero yung old na account ko, yung mail account na ginawa ko, yung dami account ko, nakakakuha pa rin naman siya. Pero hindi na palagi. Yung tuwing kukuha ka papasok ka sa bloom fireworks. Dati,
Kada pasok mo, meron akong 40 coins. Malaking tulong din yun yung 40 coins na yun. Tapos, ngayon, pahirapan na. Siguro ilang live pa mapapasukan mo bago ka makakuha talaga ng coins. So, hindi ko din alam kung bakit. So, na-experience din naman ng karamihan yun na hindi na din talaga sila nakakakuha ng coins. Which is yun talaga yung nakakatulong kapag nakatambay ka sa, sa live, na kapag lumalabas yung fireworks, diba? Pinipindot agad natin yun para makakuha tayo ng coins. So, tiyagaan lang talaga na para makuha mo yun. Pero yung iba, talagang nag-RC sila, recharge, para lang magsugal, maglaro sa mga gifts, para makakuha din sila ng malaking coins. So, ako hindi tasking lang talaga ako everyday. 2 hours lang ng 2 hours. Yun. Nakikita ko naman na malapit na ulit ako maka-withdraw, ganun. So, basta mo kuha na yung 500 pesos, kahit ilang months pa yan. Diba? So, yun. Ano pa ba? Ito. Hello, ma'am. Bawal po bang background music kapag naka-live na kay Popo Up? So, hindi. Yung iba nga, sumasayaw pa dyan. Meron din kami dati, na hindi ko na ngayon Dati meron pa kami mga activities na mga palaro na kumakanta kami, tapos pagandahan ng boses pa nga, tapos bibigyan kami ng leader ba? Ewan ko, leader ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Yung parang pinaka-boss namin sa agency, bibigyan niya kami ng malaking points pag halimbawa parang pinakamaganda boses ka, ganun. May mga battle din na nagaganap kay Popo Apps, ganun. So, pwede naman, wala namang copyright kay Popo Apps. So, ayun. Yeah, minsan, ang ginagawa ko yun, pag nag-solo live ako, nagbibideo okay ako, kumakanta ako, para lang matapos ko lang yung 1 hour yung ginagawa kong kumakanta ako. Minsan lang yon, pero minsan kahit kumakain ako, naghuhugas ako ng plato, nakatutok lang sa akin yung camera. So, pwede yun. And then, eto, may punishment po kasi sa poor quality for 30 days. Makakabalik pa po ba ako sa solo live? Parang ngayon ko lang to narinig. Punishment ng 30 days. Punishment. So, kung wala naman nakalagay na permanent ban, makakabalik ka naman. Pero kung may nakalagay na permanent ban, baka hindi na, pero sabi nung iba, nakagawa pa daw sila ng account. Kasi, hindi ko pa kasi nararanasan, na-experience na ma-permanent ban. Parang, warning pa lang. Na-warningan ako kasi, minsan nawawala din ako sa camera, nalilimutan ko, naka-live pala ako. Ganon. Yun lang, pero sa permanent ban, di ko alam kung makakabalik ka pa ba or makagawa ka pa ng account mo or hindi na. Kasi nakalagay nga is permanent ban. Pero yung ganitong punishment na 30 days na kung makakabalik ka pa, kung basta kung wala ka naman nakalagay na permanent ban, siguro makakabalik ka pa. Diba, ang gulo ni ate mo. Tapos eto, ma'am, 2 days na lang po ngayon yung 10K. Tapos lahat kami sa agency, puro same reason, poor quality video, tactics na po ni Popo i-violate kahit malinaw cam or malakas na. Siguro ganun nga. Mema na lang din. Kasi ang dami na rin kasing gumagamit. Ang dami na rin gumagamit ng Popo Apps kasi nga maganda din to. Isa rin to sa nagra-ranking na apps na legit kasi talaga nagbabayad sila. Binabayaran tayo ni Popo dito sa pagla-live. Siguro nga tama, yung parang tactics na lang din ni Popo yung para lang. Minsan magugulat na lang tayo, may violation na tayo kahit naiisip natin, ano ba yung nagawa kong violation? Nakapokus naman ako sa pagla-live, di ba? Siguro, minsan kasi, na-experience ko din na pwede rin siya sa internet kapag mahina yung data mo or mahina yung internet connection mo. Pwede ka rin mabigyan ng punishment or violation ni Popo Apps. Kaya dapat siguraduhin yung malakas yung internet nyo. Kasi gusto ni Popo Apps, focus ka talaga sa pagla-live.
Kasi syempre, binabayaran ka nga eh. So, kailangan nakafocus ka sa pagla-live. So, ayun, parang hinahanapan ka niya ng butas para mapachupi ka dito sa apps na to. Kaya kailangan talagang focus ka sa pagla-live. So, yun. So, ayun lang yung mga katanungan na nabasa ko. So, ayun lang. Sa mga gusto pang sumali kay Popo Apps, nandito sa description box ko yung link kung interesado ka kay Popo Apps. Na kahit paano naman is nakaka-withdraw naman ako kahit hindi ako focus sa sa party live kasi yung iba kasi talagang tutok sila sa party live kaya napapasahan sila ng mga gifts. Sa akin okay lang na sa tasking na lang ako is nakakasahod pa rin naman ako kahit paano. So ayun lang guys, sana naintindihan niyo ang aking explanation. So, ayun lang guys. Thank you for watching. And please like and subscribe sa aking YouTube channel. Bye!